Eh, hello Sister Julie, magandang araw. Kamusta ka na? Anong mapaglilingkod ko sa'yo? Magandang araw din po, pastor. Actually kagagaling ko lang po sa hospital duty namin ngayon. Sa totoo lang po ang dami ko pong duty ngayon sunod-sunod like, Mm, 1 month and a half. And mm, then hindi lang po kami puro duty ngayon, may mga lectures tapos, next week po ano na namin, finals exam. So, mhm. halos 'di na nga po ako natutulog at napapabayaan ko na nga ang sarili ko, pastor. Kailan na yung exam mo? Next Bale week? next week na opo, opo. Ta's may duty pa kami niyan. Oh, saan kayo nag-last nag-duty? Dito po pastor malapit sa Arayat pero susunod po naming duty next week sa ano na kami, Malolos. So mas mas malayo po at mas pagod po ang biyahe sa duty. Mm. So, ayan na yung mga ginagawa mo araw-araw na talagang nakakapagod, talagang nagpapa-stress sa buhay mo araw-araw. Yes po, tama po. Okay. Ibig sabihin pala na, um, parang ang problema mo ngayon talagang nararamdaman mo na sobrang pagod sa duty, wala ka ng oras magpahinga, hindi mo na naalagaan yung sarili mo, tama ba? Tama po, pastor. So, yun nga po dahil pagod na sa duty, halos wala ng enough time na mag-rest. Tapos nga po pagka galing ng duty, kailangan na naman pong mag-aral para sa mga upcoming exam. So, wala na po talaga akong panahon para sa sarili ko. So, ang pangunahing problema mo na nilalapit mo sa'kin yung kakulangan mo sa pahinga sa oras. Oras sa sarili, sa sobrang daming mga gawain sa school, yung mga exam, duties, yung mga activities, tama ba? Opo, yun nga po, pastor. Oo, naiintindihan ko. Ang hirap talaga ng mga pinagdadaanan ng mga estudyanteng tulad mo ngayon 'no, katulad mo, nakakapagod talaga yung ganitong sitwasyon. Sa tingin mo, ano ang puwede mong gawin para makapaglaan ka ng mas maraming oras sa pahinga? Para maalagaan mo yung sarili mo, para makatulog ka ng maayos. Ano, ilang oras ba dapat ang tulog ngayon, 'di ba, 8 oras 'no, o at least 6 na oras. Tsaka dapat, nakakakain ka ng maayos, yung naalagaan mo ba talaga yung sarili mo. Ano ano sa tingin mo yung puwede mong gawin para mapaglaanan mo yung ng tamang oras yung sarili mo? Ayun nga po, pastor, siguro kailangan ko talagang mag-schedule ng maayos para makahanap ng oras sa rest or sa pahinga. Pero ang hirap dahil yun nga, ang dami ko pong kailangang gawin, daming tapusin, especially nga po kapagka tungkol sa school. Mhm. Dahil nga po graduating na ako, so Hmm, kailangan ko talagang magseryoso na at parang i-make sure na makaka-graduate po, gano'n po. graduating ka pala, ilang sem ka na lang? Isang sem na lang po, pastor. Wow, congratulations in advance, okey, yun pala 'no. Alam mo puwedeng makatulong talaga ang paggawa ng schedule para mas maging maayos ang oras mo lalo sa mga estudyanteng tulad mo. Kailangan talaga natin natin yung oras natin. Pero bukod dun sa mga schedule mo sa school, sa ibang mga activities mo o minsan kapag may mga activities pa kayo ng lumalabas na mga classmate mo, dapat pa rin mag-set ka ng boundaries para naman sa sarili mo. Alam mo, dapat may specific na time ka ng pahinga, kung anong oras ka lang talaga dapat matutulog, dapat 'pag ganito ng oras dapat nasa bahay ka na. Eto na yung oras ng uwi ko, dapat makatulog na ako para kinabukasan naman ulit. Tapos, ah, ah, wa yung oras din ng pagkain para yung itong oras na 'to dapat kakain ako, para maging normal body routine mo ba, yung gano'n.
May point po kayo pastor, tama po kayo. Siguro din nga po kailangan ko rin na humingi ng tulong sa mga kaibigan or sa mismong family ko po, para hingin po yun nga po yung support po nila sa akin. Alam mo magandang idea 'yan. Is talagang minsan madalas madalas kailangan talaga natin ng suporta ng iba para magawa din natin yung mga ibang kailangan nating tapusin. Halimbawa, yung katulad nung kung meron naman tutulong sa'yo na 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 mag-prepare ng pagkain mo, halimbawa, yung kung nandiyan kasama mo si mami mo, yung daddy mo o yung asawa mo, 'di ba? Puwede siyang tumulong sa'yo para mag-prepare ng baon mo, para pag-uwi mo kakain ka na lang tapos matutulog ka na. Talagang magandang idea na humingi ng tulong sa iba para mas mapaglaanan mo ng maraming oras yung mas mahalagang, kailangan mong gawin lalo na yung pagtulog, I agree po pastor, oo nga po malaking tulong po siguro yun. 'yan. Bukod sa mga ito, ano pa ba yung mga nagiging sanhi ng stress mo? I think po yung expectations po ng mga ibang tao, parang alam niyo po yun, parang laging may pressure na kailangan kong mag-perform na magaling, na kailangan dapat mataas po ang grades, lahat mapasa po yung mga subjects, gano'n po. So, paano mo nararamdaman ang pressure na yon? Kapag po ano, may times na kinakabahan ako, pakiramdam ko kailangan mong maging perfect at parang wala akong room na magkamali, gano'n po. Ah, so parang nararamdaman mo na, malaking pressure dahil parang mataas na expectation ng mga tao sa paligid mo at ito ang nagdadala ng stress mo, tama ba? Yes po, tama po. Oo, ang pressure mula sa expectation ng iba ay isa ring malaking dahilan kung bakit ka nahihirapan ngayon, tama ba? Oo, mahirap talagang haharapin ang ganitong klaseng pressure. Mahirap sa pakiramdam na parang laging may kailangang mag-perform ng perfect, alam mo 'yun? Pero sa tingin mo, paano mo maibababa ang expectation para magkaroon ka naman ng mas maraming peace of mind? Yung tipo bang, ah, para kasi mahirap maging masyadong perfect. Siguro po kailangan ko ding matutunan na mag-set ng realistic goals at sabihin ko rin po sa sarili ko na okey lang naman po sigurong magkamali minsan. Oo, tama 'yun. Kasi hindi naman natin puwedeng gawing palaging 100%. Halimbawa lang sa mga exams mo o di kaya sa pag-aaral mo, halimbawa yung mga scores mo, minsan talaga mahirap i-perfect ang mga exam kasi lalo nursing ka, 'di ba? Ang hihirap ng mga tanong mga nursing. Pero alam mo yung mga exams, nandiyan 'yan para tulungan tayong matuto at hindi para magkaroon tayo ng alam mo yun, nung parang magkaroon tayo ng anxiety. Nandiyan 'yan para maalala natin yung mga pinag-aralan natin, ma-review tayo at minsan kung mababa yung score mo, babawi ka na lang next time para paghusayan mo pa yung grado mo. Ah Tama 'yan, kailangan nating maging mabait din talaga sa sarili natin. Hindi natin kailangan maging palaging perfect. Puwede ring mag-practice ka rin ng positive talk, mga gano'n, positive talk na para mabawasan din yung pressure sa isip mo. Kasi nag-i-start 'yan sa isip natin, 'di ba? Kung positive tayo palagi, na magagawa natin 'to, kaya natin 'to. Kahit na nagfe-fail tayo paminsan-minsan, babawi at babawi ka.
Tama po kayo pastor, may point po. Well, salamat pastor, malaking tulong po ito sa akin, itong mga advice niyo po. Okay. May iba pa bang, akong maitutulong na gusto mong pag-usapan natin? Yun na po siguro pastor, malaking bagay na po talaga itong, pag-uusap natin. Okay. So natural lang na maramdaman mo yung mga ganitong bagay sa buhay natin. Minsan, ang mahalaga maisip mo na hindi ka nag-iisa at may mga tao talagang handang tumulong sa'yo. Okey po. Salamat po Pastor Robert, malaking tulong ka talaga. Walang anuman, Sister Judy. Lagi lang akong nandito para sa iyo at mag-iingat ka palagi. Kayo Bye-bye. din po. God God bless. bless